Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo na naman po ngayon sa oras na ito si Ka Eric para sa ating video analysis at video talakayan. Mga kababayan, sa puntong ito pag-uusapan po natin itong pagmamaktul at paguramentado halos ni Ping Lacson sa Senado nang inilabas po ang tinatawag na The Minority Report nila Senator Amy Marcos at Senator Marcoleta at iba pa na sumama po sa pagpipirma at paglalahad nitong The Minority Report, mga kababayan. Hinggil po ito sa investigasyon sa iskandalo at krimen o tinatawag na crime of the century, itong trillion pesos plunder and massive large-scale systematic corruption na nangyari po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. kasabwat si Romualdez na kanyang pinsan. Pero bago po niyan, wag nating kaligtaan, mayroon po tayong People's Advocacy Center na mini-maintain po natin at tinutulungan. Ang pangalan po nito ay ang People's Advocacy Center Bangon Sambayanan or Bangon Sambayanan People's Movement. Layunin po nito na ang mga kababayan natin na mga nanggagaling po sa sektor ng urban poor, mga maralitang lungsod, mga manggagawa, mga magsasaka, kung abutin po natin ang rural communities, mangingisdang maliliit, mga kabataan, estudyante at mga kababaihan ay pwedeng makisama po at makilahok sa People's Movement for Good Governance and against corruption, against plunder. Yan po ay para magkaroon ng participatory activities at makakapagbigay ng ambag ang mga mamamayan, ang ordinaryong mamamayan sa nagaganap sa ating lipunan at pati na po sa pagsusulong ng agenda ng mamamayang Pilipino para sa mabuting pamamahala. Ang ating GCash line sa gustong tumulong po ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis. Yan pong name, kay Langging po yan. At diyan na rin po natin kukunin ang ating matitipon para sa ating mga advocacy, operational mobilization, at mga community activities. 1 peso, 2 pesos, okay lang po yun. 5 pesos, pwede po kayo makapagpa-GCash dyan. Tinitipon natin yan para mayroon tayong pang-sustain sa ating activities sa mga communities na inikutan po namin ng grupo ni Ka Eric. Ayan mga kababayan, 0916-308-7710. You can also become members ng ating YouTube channel. Minimum yata per month is 250 pesos. So that means mga 9 pesos per day you can support. May share dyan ang YouTube, may share din para sa channel ni Ka Eric para less ang ads kapag nanonood kayo. Ayan. So just click nyo dyan ang membership, then you can subscribe through membership. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ngayon, ano po ba itong The Minority Report? Bakit nagmamaktul? At parang galit na galit talaga si Ping Lacson. Bakit inilabas ito at inunahan ang kanyang moro-moro? Wala ng kredibilidad at wala ng dangal na Senate Blue Ribbon Committee niya. Dahil alam naman ng taong bayan na nang inagaw nila ito sa pamumuno ni supposedly sa matuwid na pamumuno noon ni Senator Marcoleta, at nagmaniobra sila, itong si Ping Lacson, sila Tota Soto at ang kanilang super bilyonaryo na padron o ang kanilang patron saint, bigla na lang pong naging cover-up mechanism na ng Malacanang at naging special agents ang mga akto-aktuhan at mga pinapahayag ni Ping Lacson at ni Tota Soto. Kaya nga, nawala ang dangal at kredibilidad nito ng kanilang Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, itong Minority Report ay kanilang kinonsolidate nila Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, ang tinatawag po na mga records of testimonies at mga ipinahayag na revelations kagaya ng mga pahayag, series of revelations ni Saldico,
sa kanyang video installment series, mga pahayag ni Sergeant Gutesa na tumutugma ang karamihan doon sa binabanggit na paglalantad ng delivery of ninakaw na mga dinambong na pera na binodega ni Saldico na pinapahatid ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Kaya nga naging controversial yung number 30 Tamarin Street Forbes Park sapagkat pinakuha yan ni Marcos kay Romualdez at kina Saldico para maging drop-off point and warehouse ng limpak-limpak na pera na ninakaw nila sa kabanang bayan sa pamamagitan nitong mga ghost flood control projects at iba pang SOP o pangungutong nila sa mga infra projects. Ayan. So ang minority report po ay nag-consolidate ng testimonya nila Saldico sa video niya, si Sergeant Gutesa, ang mag-asawang Diskaya, si Carly Diskaya at si Sara Diskaya, bago sila ipahinto at i-block nila Ping Lacson na makapagsalaysay ng totoo nung panahon po na nagsasalaysay sila sa ilalim ng pamumuno noon ni Senator Marcoleta. At ganon din po mga testimonya nila Yusek Bernardo na bata-bata pala ito ni Bunuan at ganon din po ni Romualdez, no? Ginagamit din pala ito nila Saldico bilang conduit sa pagbebenta ng mga projects, mga SOP at pangungurakot. Gamit din siyempre ni dating sekretary ni Marcos sa DPWH na si Bunuan. Ayan. So maliban doon, dinagdag din sa mga pagtitipo ng report na ito ang testimonya ng mga taga-district engineers ng Bulacan, no? Si Alcantara, si Hernandez, and even ang Yusek Cabral files na mayroon pong kopya sa kay Congressman Leandro Leveste. At ano po ang konklusyon o ipinapakita nito ng minority report na bakit nagmamaktol at kulang na lang ay mag-fuck you. Si Ping Lacson, talagang nanggagalaiti siya, mga kababayan. Sapagkat tinutumbok nito na si Romualdez ang isang puno at ulo ng sindikato at mayroong nasa taas niya. Siyempre walang iba na. Ang nasa taas ni Romualdez, si Marcos. Pero direktang pinuntuhan at tinukoy ng minority report na inilabas nila Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos na ang nagkukumpas ng sindikato sa budget, pangungulimbat sa pamamagitan ng insertions, mga ayuda, at mga unprogrammed appropriations na mantakin ninyo ang unang taon ni Marcos, ang unprogrammed appropriations, mga kababayan. Illegal ito kasi parang nakatago at nakastandby na pork barrel nila Marcos at Romualdez, mga 805 billion pesos. Kulang-kulang na lang 200 million magiging or 200 billion magiging 1 trillion na ang unprogrammed appropriations noong 2023. Sa 2024, mga kulang-kulang din sa 500 billion pesos. Sa 2025, mga mahigit 400 billion din. So, yan pong unprogrammed appropriations. Ipinagbabawal po yan sa Korte Suprema sapagkat dapat yan ay pang contingency lang. Sa mga sadyang pangangailangan lang na kailangan mong mayroon kang elbow room or may leeway ka sakaling magkaroon ng malaking pangangailangan. But not that much na buong budget or 1/3 of your budget or 20% ng budget mo nakatago sa unprogrammed appropriation. Yan po ay ipinagbabawal sa Korte Suprema. Lump sum budgeting po yan. At dyan ay parang equivalent ng pork barrel. Kasi ang isang forma ng pork barrel na sinindikato nila Marcos at Romualdez, ito pong allocables sa pamamagitan ng insertions. Isinisingit nila. Wala po yon sa National Expenditures Program, hindi po yon napagplanuhan, hindi po yon nakaprograma sa budget cycle, pero pagdating po kina Tambaluslos Romualdez, sinasalpakan nila. Yan po ay allocables, insertions, pork barrel din po yan. Ang isang pandaraya pa nila, dito naman po sa mga AX, MAX, tupad na yan, mga ayuda
na alam natin ginagamit yan for political bribery, panunuhol, and political corruption sa mga politiko at sa mga pamimili ng loyalty ng tao para lumabas na nag-aayuda sila pero ginagamit. Halimbawa, ang ayuda-ayuda na yan, ginamit ni Martin dyan, mga 32 billion pesos. According to reports, para sa kanyang peke at hindi nagmaterialize, pero nagwaldas ng pera, yung kanyang PI, yung People's Initiative niya na i-abolish nila ang Office of the Vice President, babagawin kunwari ang sistema ng ating panggobyerno at kunwari may economic agenda na isisingit. Nabuking po yun at nabisto. Ginastusan po yun ng 32 billion pesos. Mula dyan sa mga insertions, mga AX, AKAP, MAIC, tupad na yan, ginamit po yan para magpapirma. Kaya nga, sa mga tao, tinatawag yan na panunuhol. Political bribery, political corruption po yan. Pero ang malala, ito po yung unprogrammed appropriations. Sa loob ng 3 taon ni Marcos, pinayagan niya. Yun nga binabanggit ni Congressman Igay Eresi, pag ayaw mo, ba't mo pinayagan? Pag pinayagan at pinirmahan mo, ibig sabihin gusto mo, utos mo, kasabwat ka, o ikaw mismo nag-utos. Which yun po ang binubulgar ni Saldico. 805 billion pesos ang unprogrammed sa 2023, pinirmahan ni Marcos, pinalabas at pinarelease. Siya lang kasi makapagparelease niyan eh. At ang pundo niyan manggagaling sa mga buwis na bagong ipinapataw at mga inuutang ng gobyerno. Pupunduhan yon para maparilisan at mapatupad ang mga naka-itemize o mga nakalagay na items na doon i-charge like flood control projects, mga kababayan. Which, according to our research, mahigit 4,000, 4,000 flood control projects in 2023, 24, and 25, pinapunduhan ni Marcos at pinarelease gamit ang unprogrammed appropriations. Tapos magsasabi ka na wala kang kinalaman, tarantado. So, ang unprogrammed appropriations niya sa 2023, 805 billion pesos. Sa 2024, budget mga kababayan, umaabot po yan sa hindi bababa ng 500 billion pesos. At sa 2025, mga 470 billion pesos. Yan po ang unprogrammed appropriations. Kung itotal natin yan, aabot po yan sa mga 1.3 trillion pesos. Diyan ang galing ang pinakamalaking pangungurakot nila. Yung money making nila na sinasabi ni Governor Chavit Singson na pinagplanuhan na ni Marcos nung nasa Japan sila at nakikita na niya kung ano ang direksyon ni Marcos 3 years ago. Ayun. So, ito pong minority report na inilabas muli nila Mark Oleta at nila Amy Marcos ay nagpapakita na ang center force sa pagpapatupad ng sindikato na budget upang ito ay maging systematic source of corruption and plunder, si Romualdez. Kaya dapat kinasuhan ito. But of course, hindi po magmaterialize at magkakaroon ng buhay na maipapatupad mo at mapaparelease mo mga pundo na ginawang sindikato ni Romualdez na nung panahon na yon kinakasabwat pa nila si Saldico at itong gang of 6 plus 4 sa loob ng Kongreso, no? Itong sila Dong Gonzales, JJ Suarez, yun, nun sila Akop na yan, yung mga grupo sila Kimbo, at iba pang mga contractors like Garjola, si Congressman Mumo, yan po mga tinuro yan na mga contractors, pati itong Pusong Pinoy, party list na yan, na ginamit at ang tingog ng mga magnanakaw party list ni Romualdez, ginamit po yan lahat upang katayin ang budget. But the big question sa minority report ni Amy Marcos at nila Marcoleta, bakit hindi tinumbok? Sino ang nag-utos kay Romualdez? Bakit hanggang kay Romualdez lang? Siguro, ina-assume ni Senator Marcoleta at ni Senator Amy Marcos na alam na yon ng taong bayan. Pero mas maganda pa rin kung sinabi talaga nila. Kaya, kinonsolidate ng minority report ang hindi kayang i-consolidate nila Ping Lacson sapagkat dudugtong at dudugtong ang tinatawag na criminal trails, yung linya ng krimen at ang mga dugtungan ng pagsasagawa ng malakihang pandarambong na krimen, talagang dudugtong at pupunta talaga kay Marcos at kay Romualdez. At ngayon, categorical na sinabi
nila Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta at ng 4 pang mga senador na pumirma dito na ang minority report ay nagre-reflect na ang isang ulo ng sindikato sa pangungulimbat at pandurubong malakihan sa ating kabanang bayan ay si Martin Romualdez. At ang mga nasa kongreso na alipores niya, kinasangkapan niya. At pati ang mga tauhan ni Marcos, ginamit nila upang magkaroon ng isang tentacles na nagkakaugnay na parang octopus. So dalawang ulo pala ang pugita, si Marcos at si Romualdez. Ang hindi lang pinangalanan sa minority report si Marcos, pero ang itinuturo sa minority report ay si Romualdez, ang isang galamay o isang ulo na nagpapaandar sa galamay. And itong si Secretary Bunuan ng DPWH, isang kulukoy na to, ay kasabwat, pati po ang mga tauhan niya sa baba niya. Si Yusek Bernardo, si Yusek Cabral, and then itong sila Hernandez, Alcantara at marami pa. And then na-include din po doon ang pagbanggit na may possibility din na nalinyahan ng daloy ng tentacles na ito sila Senator Bong Revilla, sila Senator Joel Villanueva. Ayun, ayan na. Pero ang mahalaga po, pinangalanan sa minority report na si Martin Romualdez ang isang ulo ng pugita. Pero ang pugita may isa pang malaking ulo na nakablangko. At walang iba po yan kundi si Marcos. So kulang po sa pagpunto, pero mukhang baka ilalabas din ang Minority Report Part 2 kung matatapos si Ping Lacson sa drama niya sa kanyang kunwa-kunwaring Senate Blue Ribbon Committee na yan na hindi na po pinagtitiwalaan ng taong bayan, mga kababayan. So, interesting itong Minority Report kung bakit nagmamaktul si Ping Lacson na naunahan ang kanyang Senate Blue Ribbon Committee drama dito po sa lumabas na Minority Report na inilabas in public nila Senator Marcoleta at nila Senator Amy Marcos. May dalawang ulo ang pugita. May mga tentacles po ito. Si Bunuan na dating DPWH Secretary ni Marcos, tentacles po yon. Alam po natin na si Bunuan directly reporting kay Marcos. At si Bunuan nakikipag-meeting kay Lucas Bersamin at kay Amina Pangandaman. Ayun, makita na po ang mga tentacles. At si Marcos may designated na tao. Maliban kay Pangandaman at kay Bersamin, si Jojo Cades na nag-resign na from DOJ. Undersecretary siya sa DOJ, Department of Justice, pero ang inaasikaso niya, flood control projects. E di, alam na natin kung anong purpose. Yang kausap ni Saldico sa mga pagdi-deliver ng mga mali-maleta na pera. Siya, si Jojo Cades, sa kanya din nanggaling yung brown leather envelope, mga kababayan. O folder ba yon na sinasabi ni Saldico. At isa pa, yung apo ni Bersamin na si Adrian Bersamin. Ayun. At may isa pang Yusek na tauhan ni Sani Angara na BFF naman ni Pangandaman. Itong si Yusek Trigib Olaybar. Taga DepEd ka, Yusek ka ni Angara, pero bakit ka nakikialam sa flood control projects? Bakit? Nagpapagawa ba ng mga kanal at timbornal at mga dike ang DepEd? Yan So itong lahat kinonsolidate ito nila Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos at ng 4 pang mga senador na kasama nila sa Minority Report at lumalabas. May malaking ulo ng pugita kasama sa isang ulo sa pugita ng pandarambong at tentacles, galamay ng pugita. Ito po si Martin Tambaloslos Romualdez. Salamat kahit papano dito sa Minority Report. At least mayroon pong paghahambingan. There will be a point of comparison kung papaano po kinoconsolidate at iniuugnay sa pamamagitan ng tinatawag na tools of analysis. Ang tawag po dyan ay link diagram analysis and association analysis. Yung pagdudugtong ng mga galamay at dugtungan ng mga linya ng criminal operations. Ang tawag po dyan sa forensics presentation and tools of analysis ay link diagram analysis. Ayun. Maganda at ito ay nilabas in public
nila Senator Amy Marcos. Pero antayin nating matapos ang drama ni Lacson at ni Soto sa Senate Blue Ribbon Committee at itong ICI na binuo ni Marcos as his whitewash o panghugas kamay sa kanyang kasalanan at krimen sa taong bayan. Dalawa sila ni Romualdez. Hindi nila alam na pwede ito i-consolidate at gawan po ito ng forensics presentation of analysis of report from the investigation na pwede pong pagdugtog-dugtungin ang mga pangyayari, ang mga testimonya at mga kaganapan. The Minority Report shakes down the Senate Blue Ribbon Committee drama of Lacson and Soto. Yan po kung bakit nagmamaktol itong si Ping Lacson at malamang bad trip din si Tuta Soto. Wala tayong pakialam sa kanila kung bad trip at nagmamaktol sila. Ang importante dumadaloy ang katotohanan at mayroong alternatibong ruta ang katotohanan hinggil sa crime of the century na ang itinuturong pandarambong na sistematiko at pagnanakaw na malawakan sa pondo at kaba ng bayan, si Marcos at si Romualdez. Magbabalik po ang isa na namang episode muli natin ng pagsasama sa ating video analysis at video talakayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pagsuporta at pagtangkilik sa Ka Eric Celis video analysis and video talakayan and video channel natin. Please, don't forget mag-like, mag-subscribe at mag-promote at mag-share ng ating videos at mag-campaign ng ating mga support group para po dumami at lumawak ang maaabot ng ating mga video analysis at video talakayan. Utang na loob ko po yun sa inyo mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ito po si Ka Eric.